Akala ko noon, sa mga liblib na lugar lamang nananahan ang mga kampo ng dilim na uhaw sa sariwang dugo at pasal sa hilaw na laman. Subalit nagbago ang paniniwala ko na ito simula na makapakinig ako ng mga kwentong aswang mula sa ilang kakilala at namaranasan ko din ito mismo. Hindi po ako mamimilit na maniwala kayo, pero kasi totoo ko na na-experience ito sa harap mismo ng dalawang mata ko. Bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Ako si Andy, 28 anyos na po ako sa ngayon. Nangyari po sa akin ang eksenang ito, ilang taon na rin po ang nakalilipas. That time, estudyante pa lang po ako sa isang universidad sa Quezon City at graduating sa kursong nursing. Taga Laguna po ako pero dahil nga sa hectic na sked sa school at OJT, ay nag-decide kami ng mga magulang ko na mag-board na lang muna sa malapit sa school at sa kung saan ako nag-OJT. Yung ospital na napasukan ko bilang trainee ay nasa loob ng isang mall. Hindi pa nga dapat ako matatanggap doon. Kaso ipinakiusap na ako ng prof ko sa isang kakilala niyang head nurse doon para maisingit ako. Nagkaproblema pa kasi ako noon academically kaya nalit ako sa pag-OJT. Pero out of topic na yon. Balik po tayo sa kwento. Dahil sa ang schedule of classes ko ay karamihang nasa pang-umaga, ay nagpa-schedule ako ng 2 p.m. hanggang 10 p.m. doon sa ospital para sa OJT ko nga. Every Tuesday, Thursday, at Saturday lang naman ang pasok ko sa ospital. Mula sa ospital ay walking distance lang ang dorm kung saan ako nakatira. Siguro mga nasa 50 kilometers lang po ang distansya. 2 kanto at isang footbridge lang ang daraanan. Malaking bagay dahil nakatitipid ako sa pamasahe at oras. May mga pagkakataon na naaatrasado ako ng uwi galing hospital. Yun dapat 10 p.m. na out ko, minsan nagiging 11 p.m. na o kaya 12 midnight. Walang kaso sa akin since may allowance na ibinibigay sa amin kapag ganoon nagre-render kami ng sobrang oras. Pabor na pabor talaga. Nagsimula lang ang problema ko nung naging madalas na ang pag-uwi ko ng hating gabi na ako na lang. Nung unang 2 buwan ko kasi sa OJT, may nakakasabay ako na trainee din. Nakaparehas ko ang schedule sa OJT at same lang ang way ng uuwian namin. Actually, magkatabing building lang yung mga dorm namin, kaya talagang nagkakasabay kami ng uwi. Kaya lang, since nauna siya sa akin na maging OJT dun sa ospital, maaga siyang natapos sa training niya. Kapag gano'n naalanganing oras na akong nakalalabas galing ospital, malalaki na talaga ang mga hakbang ko. Mas takot kasi ako sa mga hold-upper o kaya yung mga tambay na nang titrip. Maliwanag naman sa mga daraanan ko, except sa ilang portion doon sa may footbridge. Nung ako na lang ang umuwi, madalas ko nang makita na nakatambay sa footbridge ang isang babaeng taong grasa. Hindi ko alam o hindi ko lang siguro siya napapansin noon kasi nga may kasama ako at pwedeng abala ako sa pakikipag-usap sa kasama ko kaya hindi ko na pagtutuunan ng pansin yung mga nasa paligid ko. Kagaya nga nung taong grasa na iyon. Tipikal na taong grasa lang ang hitsura niya. Marumi na kulay itim na ang balat. Hinahabol ng mga langaw. Yung buhok niya kahit hindi ko hawakan, pakiramdam ko matigas talaga Tapos yung mga ngipin niya, nangingitim. Nanununtok din ang amoy niya. Bukod kasi sa amoy baktol siya, amoy malansa din na talaga namang masakit sa ilong kapag napapalapit siya sa akin. Natural na kasi sa atin na kapag nakarinig tayo ng sitsit, mapapalingon tayo sa pinagmula ng tunog na iyon. At iyon ang unang beses na nakuha ng taong grasa na iyon ang atensyon ko. Hanggang sa naging madalas na ang ginagawa niyang pagsitsit. Minsan may kasabay ako na naglalakad na napapatingin din sa babaeng taong grasa kapag pumapaswit ito. Minsan solo ko ang daan, kaya kapag gano'n na ako lang, halos tumakbo na ako
makalayo lang sa lugar na yon. Nangingilabot kasi talaga ako sa kanya, lalo na kapag nagtatangka itong lumapit. Actually, nagdala nga ako ng yantok na kahoy noon para pandepensa sana sa kanya if ever lalapit na naman siya sa akin. Hindi ko naman totally ipapalo sa kanya, pero pambugaw lang kung sakali. So ito na ang creepy part. Pauwi na ako galing ospital nito. Wala akong kasabay na naglalakad noon sa footbridge maski isa. Ang bilis ng lakad ko noon kahit pagod na galing training. Gusto ko na kasi talaga makauwi noon para makapagpahinga na. Nung time kasi na yon, maaga pa akong gigising kinabukasan para umuwi na Laguna kasi Sunday at may okasyon sa bahay. Nasa kalagitnaan na ako ng footbridge nang marinig ko na naman yung sit-sit, and as usual, si Taong Grasa na naman yon. Medyo nakalagpas na ako ng konti sa kanya kaya nilungon ko ito para tignan. Hindi ako huminto sa paglalakad pero bumagal ako. Nakita ko siya na nakaupo ng pa-squat position tapos para may kinakain base sa gestures niya. Madilim kasi yung part ko nasaan siya kaya hindi ko makita masyado. Pero since saglit lang naman yung tingin na ibinato ko sa kanya, binaliwala ko na lang. Inalis ko na yung paningin ko sa kanya. Tapos, mabilis na ulit na naglakad. Kaso, naramdaman ko na may biglang tumamang kung ano sa likod ko. Malambot na parang basa-basa pa nga. Hindi naman masakit, pero nakakairita lang kasi syempre pagod ka na, tapos babatuhin ka pa. Kinapa ko yung part na tinamaan, kaso hindi ko maabot, kaya hinalap ko na lang kung ano yung binato niya. Kaso, hindi ko rin mahanap. Nilingon ko lang saglit yung Taong Grasa, tapos sinamaan ko ng tingin para malaman niyang hindi nakakatuwa yung ginawa niya. Kaso ang hinayupak, nakita kong napapapalakpak pa sa tuwa habang tumatawa. Hinayaan ko na lang kahit sa utak ko, palihim ko ng minumura ang tarantado. After ilang minutes, nakarating na ako sa dorm ko. Hinubad ko na agad yung uniform ko para tignan kung may dumi ba na dumikit yung kung ano man ay binato sa akin noong Taong Grasa. Kaya lang, hindi ko inaasahan yung nakita ko. Paano ba naman? Dugo ang nakakapit sa uniforme ko. Sariwa pa na nung hinawakan ko ay dumikit pa sa mga daliri ko. Inamoy ko at doon ko mas na-confirm na dugo nga kasi malansa. Hindi pa ako tapos sa shock mula sa nakita ko nang marinig ko na may kung anong tumuktok sa bintana ng kwarto ko. Nilapitan ko yon. Hinawi ang kurtina. Sumilip ako pero hindi ko binuksan. At ang nakita ko ng mga sandaling iyon ang mas nagpadagdag ng kilabot na naramdaman ko ng mga oras na yon. Iyong Taong Grasa kasi nakaupo sa may fire exit na malapit sa bintana ng kwarto ko. Diretso itong nakatingin sa akin habang nakangiti ng malapad. May mga dugo pa siya sa kanyang bibig na dumadaloy pababa sa kanyang leeg. May hawak siyang kung ano na panaka-naka ay ninangasab niya habang mataman pa rin nakatingin sa akin. Nakakahiyaman pero naihi ako sa salwal ko noon dahil sa sobrang takot. Nang makaipon ng konting tapang ay itinabing ko na ulit yung kurtina sa bintana saka mabilis na tumalon sa kama ko at nagtalukbong. Natakot na akong lumabas ng kwarto ko noon kasi naisip ko na baka pagbukas ko ng kwarto ay doon ko naman makita yung Taong Grasa. Kung ano-ano na kasi talaga ang tumatakbo sa isip ko noon. Sa tuwing pumipikit ako ay mukha ng Taong Grasa ang nakikita ko. Hindi ako nakatulog ng buong gabi na yon kahit sobrang pagod ako. Takot na takot kasi talaga ako sa kung ano man na nakita ko na yon. Hindi ko na inintindi kahit pa nangangati na ako dahil sa ihi ko at kahit na naliligo na ako sa pawis dahil sa init ng pagkakatalukbong ko.
Nagkalakas lang ako ng loob na lumabas ng kumot nang may narinig na akong gising sa ilan sa mga dormmates ko. Binuksan ko na ang pinto ng kwarto ko at agad-agad kinuha ko na ang ilang damit ko at inalagay ko agad sa aking backpack. Nagpalit lang ako ng salawal at walang ligo-ligo na bumaba ako ng dormitory para pumunta na sa terminal ng bus pauwi ng Laguna. Pagkarating ko sa baba, naabutan ko ang kumpol ng mga tao, mga occupants ng dorm namin at ng kabilang dorm. Para silang may pinagkakaguluhan. Nakiusisa ako. Nang tingnan ko kung ano iyon, nakita ko ang luray-luray na katawan ng mga pusa. Hindi ko alam kung ilan, pero base kasi sa mga kulay ng balahibo na iba-iba, halatang hindi lang iisang pusa ang mga iyon. Mga wala silang ulo at parang pinunit-punit pa ang itsura ng katawan ng mga ito. Puro dugo sa pwesto na iyon. Tapos narinig namin na may sumisigaw sa second floor ng dorm ko. Yung utility boy pala. Nakita namin na inilalagay nito sa trash bag ang ilang pirasong pugot na ulo ng mga pusa. Itinuturo din nito ang mga mantsa ng dugo sa pader at bintana na malapit sa fire exit. Nanindig na naman ang mga balahibo ko noon sa katawan. Paano'y doon ko nakita yung taong grasa na nakapwesto kinagabihan habang nakatingin sa akin. Hindi ko na inantay na matapos yung mga ginagawa nilang paglilinis. Umalis na agad ako sa lugar na yon. Hanggang sa makauwi ako sa amin sa Laguna ay hindi mawala-wala ang pananayo ng mga balahibo ko dahil sa sobrang hilakbot. Iniisip ko na kasi na maaaring yung taong grasa ang may gawa ng mga yon sa pusa base sa nakita ko nang silipin ko siya sa bintana, pati na rin yung mantsa ng dugo sa uniforme ko. Ikwento ko sa pamilya ko yung naranasan ko at higit sa kilabot sa kung anumang nilalang na iyon ay nag-aalala sila sa kalagayan ko. Ginawa na lang namin ang paraan na maipasa ko ang OJT kahit may ilang oras pa akong dapat nagugulin. Hindi na rin ako nag-dorm noon dahil nag-uwian na ako mula Manila hanggang Laguna. Nakasurvive naman ako hanggang sa ako ay makagraduate na. Nung kinuha ko yung mga natira kong gamit sa dorm, nakakwentuhan ko yung utility boy na naglinis ng mga dugo sa fire exit. Tinanong ko siya kung nalaman ba nila kung sino ang may gawa nun. Sabi nito, baka mga adik na estudyante lang daw o mga membro ng frat at trip-trip lang. Hindi ako kumibo dahil sa likod ng utak ko, alam ko kung sino ang salarin sa mga bagay na yon. Pwedeng sobrang gutom ang dahilan para kumain ito ng karne ng pusa. Pero napansin ko, maraming tirang pagkain na nakalagak sa tabi nito doon sa may footbridge. Kaya paanong naging ganon? Ano pa man ang dahilan ay labis ang aking pasasalamat dahil sa hanggang makaalis na ako pauwi sa probinsya namin ay hindi ko na muling nakita pa ang babaeng taong grasa